Magandang hapon mga kaagimat, mga kamutya. Eto na naman po ulit ako, si Pepeng Agimat TV. Pero po bago tayo mag-umpisa, shoutout po muna kina Inay Beth at Tatay Francis ng Rome, Italy. Shoutout din po sa aking bagong kaibigan at kapatid sa spiritual na si Shete Bertudes. Shoutout din po kay Bro Orly Boy Distresa or Orly Boy Mix Vlog. At shoutout din po kay Sir Dran Rebremo ng San Juan, Batangas. At shoutout din po kay Gilbert Tanglaw ng Nasugbu, Batangas. Ang pag-uusapan po natin ngayon guys ay ang tungkol dito sa kung tawagin ay Diamante Negra. Ito pong Diamante Negra, ito po yung nagtataglay ng pangkalahatang gamit. Ito po yung pinaniniwalaan na nagtataglay ng pangproteksyon at depensa sa may tangan nito. Ito po yung nagtataglay ng kapangyarihan sa kabal at kunat ng katawan. Yung kabal po, yun po yung hindi ka basta tatablan ng bala o mga matatalim na bagay, dahil po sa kapangyarihan ng kabal at kunat na rin ng katawan. Ito rin po yung pinaniniwalaan na ito yung nagtataglay ng kapangyarihan sa lihis bala. Yun pong kung halimbawa may babaril sa iyo, hindi ka basta tatamaan. At ayon din ba sa paniniwala, ito rin po ay may kapangyarihan din sa tagabulag, dahil ito po ay halos pangkalahatan ng gamit na. Ito rin po ay pinaniniwalaan na ito ay pangontra sa mga masasamang elemento, gaya po ng mga inkantong masasama, mga itim na duwende, yan pong mga kapre o kaya aswang. Yun po, ito po mainam po ito sa mga aswang. Ang aswang po kasi ay hindi yun katang isip, tunay po talagang maligno talaga yan, aswang na yan. Kaya po kailangan po ito, meron kayo nito, lalo yung mga buntis, kailangan po meron ganito, yung mga baby. Kahit po tayong normal lang din na hindi tayo mga buntis o kaya kahit lalaki tayo, kailangan natin ng ganito pang proteksyon sa sarili. At ito rin po yung pinaniniwalaan na ang Diamante Negra ay pangontra din po ito sa masasamang gawa ng tao, gaya po ng kulam, barang, palipad hangin, tigalpo, usog, mga lahat na po ng klaseng masasamang gawa ay kontra po ito. At pero ito po'y pinaniniwalaan din na naghahatid ng swerte sa may tangan nito. Ang gagawin po lamang dito, kung ito'y inyong itatangan, ito po'y ibabalot lamang sa kulay pulang tela. Kasi po ito'y mutya, hindi na rin po ito kailangan pang dasalan. Ito lamang po ay papahiran nyo lamang ng langis ng nyog. Lalo mas maganda po kung yung langis na yung nyug na mga walang mata, yung ganon, isang mata, isang bibig. Mas maganda po yung mga ganun, dahil po yung mga klaseng nyug na yun ay makapangyarihan yun. Tapos ipapahid nyo rin sa mutya na makapangyarihan din. Sana po may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa hapong ito. Salamat po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bagong subscriber, sa mga nagla-like and share, sa mga nagko-comments,
Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po naman at paki-click ang notification bell para po nakikita ninyo ang aking mga bagong video na ina-upload o i-upload pa lang. Maraming salamat po ulit at magandang hapon.